Biboy. Binabasa ko nga eh, wala naman eh. Charleston! Nag-usapan din si Charleston. Kailangan ka malaman. Agad pinuntahan ni Caroline ang papa niya sa office nila pero nakita siya ni Bettina kaya agad niyang tinanong kung anong ginagawa ng dalaga doon na sinaad naman ni Caroline na day off niya at gusto niyang makausap ang papa nila na nahalata ni Bettina na nanginginig ang mga kamay ni Caroline kaya tinanong niya kung anong problema. Habang nakipagkita naman si Charleston kay Santi kung saan sinabi nito na may connection pa rin si Jaime sa Technic Limits kung saan yun yung IT company na unang pinagtrabahuan ni Jaime na ginamit niya yung connection niya doon para makapag-hack at maprotektahan niya ang sarili niya para hindi siya matrace at pwede siyang magturo ng iba. Nanggigigil si Charleston dahil sa nalaman niya na talagang planado ang ginawa ni Jaime at pinalabas nilang siya ang hacker kaya binili niya si Santi na alamin niya kung sinong pwedeng tumistigo laban kay Jaime at sa taong nasa likod niya. Hindi naman masabi-sabi ni Caroline ang tungkol sa video at nang ipapakita na niya ay saktong may dalawang nag-dragon dance sa loob ng opisina nila na agad nilang nilapitan ni Bettina na may isang bouquet ng red roses na inabot pa sa kanya at biglang sumulpot si Edward na mas kinilig pa si Bettina na agad niyang tinanong kung para saan ang bagay na yun at agad namang sinabi ni Edward na pampawala ng bad vibes sa kasal nila sabay nangako pa siyang mas madami pang sweet surprises ang ibibigay niya sa kanya na agad namang nagpasalamat ang dalaga dahil hindi niya yon inaasahan sabay hinalikan pa siya ni Edward sa noo at niyakap niya ang dalaga. Hindi na natuloy pa si Caroline na ipakita ang hawak niyang video na agad na siyang umalis dahil alam niyang mas hindi na siya papaniwalaan ni Bettina dahil sa ginawa ni Edward para tuluyang maniwala ang dalaga na mahal talaga siya ng binata. Dumiretso naman si Caroline sa tabi ng ilog sa may malaking tulay habang pinapanood niya yung video nila Edward na sakto namang dumating si Bingo kaya tinanong ng dalaga kung paano niya nalaman na andoon siya pero binalik naman ni Bingo yung tanong ni Caroline kung anong ginagawa niya doon dahil tambayan niya ang lugar na yun na madalas andoon siya kapag may problema siya na minsan ay kasama din niya si Snoop. Giniit pa ni Caroline na baka andoon si Bingo para maningil pero sinaad ng binata na wala naman silang napatunayan kaya hindi niya kailangang magbayad pa. Pinaliwanag naman ni Caroline na kailangan pa rin niyang magbayad dahil may pinatrabaho siya sa kanya at deserve niyang mabayaran at dahil sa hindi din siya nakikinig kay Bingo ay giniit naman ng binata na bigyan na lang siya ng 5K pero giniit naman ni Caroline na masyadong mababa kaya magbibigay siya ng 20K na giniit ni Bingo na 10K pero sinagad ni Caroline ng 15K dahil nag-e-effort din ang binata at ginagawa niya ang makakaya niya sa lahat ng pinapagawa niya kay Bingo kaya hindi na umangal ang binata. Tinanong naman ni Bingo kung nakausap na ni Caroline ang pamilya niya na agad namang sinabi ng dalaga na tama si Bingo na walang mapapatunayan ang video nila na maging si Charleston ay hindi niya magawang ituro si Jaime dahil kulang ang ebidensya niya lalo na sa video na hawak nila na hindi marinig kung anong pinag-uusapan nila na ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng ate niya. Pinaalala naman ni Bingo na lalabas din ang totoo na magkakasundo din ang papa at kuya niya. Sabay na alala niya ang laging sinasabi ni Lola Nene na kusang aalingasaw ang baho ng basura. Binura na ni Caroline yung video na nasa kanya lalo't wala namang audio. Sabay pinadalhan pa niya ng mga bagong pocketbook si Lola Nene na sobrang nasiyahan ang matanda kaya tinawagan nila si Caroline para makapagpasalamat siya. Sabay niloko naman ni Munching ang dalaga na gustong mag-good night si Bingo sa kanya. Binili naman ni Bingo si Snoop na burahin na niya yung video na nakuha niya pero sinubukang binasa ni Snoop ang galaw ng mga labi nila Jaime at Edward
na malinaw na si Charleston ang pinag-usapan nila na kahit walang audio kaya agad tinawagan ni Bingo si Caroline upang ipaalam na mapapakinabangan pa rin nila yung video na nakuha nila dahil maliwanag sa mga galaw ng bunganga ng dalawa na wala silang ibang usapan kundi si Charleston. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.